Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukha at aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami ay pagdapating sumapit sa pagsasaloob ng iyong paghahari. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Bayang Israel, ito ang nais sa inyo ng Panginoon. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin Siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang Kanyang kautusan at mga tuntunin. Ito naman ay sa ikabubuti rin ninyo. Isipin na lang ninyo na ang langit, ang daigdig, at lahat ng narito ay sa Panginoon. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga buksan ninyo ang inyong mga puso at alisin ninyo ang katigasan ng inyong mga ulo, pagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot. Pantay-pantay ang tingin niya sa mga tao at hindi napasusuhol. Ginagawad niya ang katarungan sa mga ulila at balo.
Nilulukuban niya ng pagmamahal ang mga taga-ibang bayan at binibigyan ng kanilang pangangailangan. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang bayan, pagkat kayo may naging taga-ibang bayan sa Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Panginoon. Paglingkuran niyo siya, huwag kayong hihiwalay sa Kanya, at ipahayag ninyo ang Kanyang pangalan. Siya lamang ang dapat ninyong pag-ukulan ng pagpupuri. Siya ang inyong Diyos, ang gumawa ng marami at kakilakilabot na mga bagay na inyong nasaksihan. 70 lamang ang inyong mga ninuno nang pumunta sila sa Ehipto. Ngunit ngayon marami na kayo, singdami ng bituin sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magnining ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sisters and brothers, mga kapanalig. Bilang tao, tayo ay mamamayan ng langit at mamamayan din sa lipunan na ating ginagalawan.
meron tayong city of God, meron city of man. Okay? Dahil tayo po ay physical na tao, kaya tayo ay nasasakupan din ng gobyerno, okay, ng isang physical society. Tayo din naman ay mamamaya ng langit, no? Bilang binyagan, tayo ay nagiging anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. At yan ay dapat nating palaging naalaala at isabuhay natin ang pananampalataya upang tayo nga ay magiging tunay na anak ng Diyos. Dahil kung tayo anak ng Diyos, dapat kahit papaano makikita ang mukha ng Diyos sa ating katauhan. At alam po natin na tayo nilikha ng Diyos na kalarawan at kawangis niya. Although, subalit hindi naman yan pisikal, pero kahit papaano ay makikitaan tayo ng mga pag-uugali na makadiyos. Yun ang dakilang hamon sa atin. At bilang mamayan ng ating bayan, ng ating lipunan, meron din po tayong mga alituntunin, no? Na dapat nating sundin. Ang isang Kristiyano ay makatao, alam natin yan, makadiyos, pero makabayan din, no? At makakalikasan. Kaya hindi po pwede natatalikuran natin ang ating mga tungkulin sa bayan. Ulitin ko ang tunay at totoo na Kristiyano ay makadiyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Sa ating ebanghelyo ay may tanong dito tungkol naman to sa buwis sa temple tax, no? Okay, pinaliwanagan ng Panginoon dito ay dapat hindi na siya magbabayad ng buwis. Pero sabi niya, para wala na silang masabi, that they would not be offended, okay, magbayad ka na. At paano ba, saan sila kumuha ng pambayad? So, si Simon Pedro ay inutusan ng Panginoong Jesus na mangawil, no? Okay, to go fishing. Okay, at may mahuling isda, ang unang mahuling isda, bubuksan yung bibig at mayroon doong perlas, no? Okay, at yun ay gagamitin sa laping pilak, no? Okay, yun ang gagamitin pambayad sa temple tax, sa buwis ng templo. Nakita natin dito, mga kapatid, sisters and brothers, no? Andyan yung justice, na hustisya ng Panginoon, pero beyond justice, and then yung love and mercy. Love and mercy. Yung kasing justice, ano bang dapat, ano ang hindi dapat. Alright? Pero bukod pa dyan, mas mataas pa dyan sa kung anong dapat, anong hindi dapat, ay yung pagmamahal at awa. Love and mercy. At ito ay mas mataas ito kaysa hustisya, justice, no? Okay, so yun ang ginawa ng Panginoon, kahit na hindi naman dapat sila magbayad ng temple tax, pero magbabayad na lang, para hindi na magkakagulo, para hindi ma-offend daw, para hindi na magagalit ang mga taong yan. Hindi ba? So ito po, mga kapatid, ay pagpapahagi ng Panginoon ng pag-ibig at habag na mas mataas ito kaysa hustisya. At sa ating pong pagtuturo, no, the minimum of love is justice. The minimum of love is justice. Ang pinaka maliit na bahagi ng pag-ibig, pagmamahal ay ang katarungan. At ito din po ay masasabi natin na kung hindi tayo makatarungan, hindi tayo tunay na makapagmamahal. Makapagmamahal lang tayo umiibig ng tapat at sapat kung tayo ay makatarungan. So, justice must always be there. We cannot be truly loving if we are not just. Hindi tayo magiging tunay na mapagmahal
kung hindi tayo makatarungan. Because the minimum of love is justice. Ganun pa man mga kapatid, sisters and brothers, talaga namang the highest law, ang pinakamataas na kautusan ay ang kautusan ng pagmamahal, pag-ibig. The highest law is the law of love. Di ba? Okay? At ang Panginoong Diyos ay nagpakilala sa atin na siya yung pag-ibig. God is love. Pagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Di ba? Ayan. So, the highest law is love. At ito nga ay kaugnay sa Diyos. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang kabanalan ni Santa Clara ng Assisi. Siya ay namangha sa ginawa ni Saint Francis of Assisi. Kaya siya ay naging tagasunod nito at siya ay nagtatag ng samahan ng mga kababaihan upang tahakin ang landas ng kabanalan, pagdarasal at pagtulong sa kapwa. Okay, ang kanyang grupo na tinatag ay anong tawag nito? Samahan ng mga kababaihan na susundin ang turo ni Saint Francis of Assisi. Okay, so the Sisters of Poor Ladies. Pero nung namatay na si Saint Clare, si Santa Clara, binago yung pangalan at nagiging ngayon, Sister of Poor Clares. Di ba? Naging popular po yan, mga Sisters of Poor Clares, or Religious Sisters of Poor Clares. Ayan. So sila ay nagdadasal po, no? Okay. Talaga sa tutulang 24 hours yung dasal na shifting. Okay. At ang pangangalaga sa mga mahihirap, dahil ito nga ay isa sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay inanyayahan ng Panginoon na makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng mga kapuspalad na mga mahihirap. At malinaw naman po yan sa Ebanghelyo, no? Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo yan sa akin. Whatsoever you do to your brothers and sisters, especially the poor and those in need, you do it unto me. Di ba? Kaya kung anong ginagawa natin sa mga pulubi, mga mahihirap, ay ginagawa natin sa Panginoon yan. Kung tinutulungan natin ang mga pulubi, mga mahihirap, ay para rin tinutulungan natin ang Panginoon. Kinakalingan natin ang Panginoon. Ngayon, kung dinidedman natin, hindi natin pinapansin, no, ang mga mahihirap, mga pulubi, and all these sick people, ay para din nating tinatalikuran ang Panginoon. Kaya meron tayong inspirasyon kay Santa Clara. Ang tunay niyang pangalan pala ay Chiara Opereduccio, di ba? Tapos nakilala siya na Santa Clara ng Assisi dahil yan ang kanilang lugar. At maski si Saint Francis, Francesco Bardone, okay, kilalang kilala sa Saint Francis of Assisi. Okay, and ang kanyang tagasunod, isa sa mga unang tagasunod niya, Saint Clare of Assisi. At ako po'y pinagpala ng Diyos at narating ko po ang lugar na ito noong Jubilee year 2000, 25 years na pala, ano? Of course, nandun makikita natin yung libingan ni Saint Francis of Assisi, Saint Clare of Assisi, and bago lang, nandun po yung libingan ni Blessed Carlo Acutis, no? Na itong September 7 ay hihirangin na po yan ng isang saint, no? Okay, Saint Carlo, Santo Carlo Acutis. Ayan, patron ng mga kabataan at ng banal na Eucharistia. So mga kapatid, sisters and brothers, sa pagdiriwang natin ng kapistahan, pagunita kay Saint Clare of Assisi, magdasal po tayo sa mga kababaihan na sana ay ma-inspire sila kay Saint Clare
at sumunod sa mga yapak ni Saint Clare of Assisi, no? At tayo din paalalahan natin ang ating mga sarili na lagi tayong nagdadasal, dahil diyan tayo na kumuhugot ng lakas espiritual sa ating dasal, no? Sad to say, maraming people, a lot of people nowadays, no, ay wala ng oras magdasal. Wala ng panahong magdasal. Kaya let us inspire one another to pray, to communicate with God, no? Pakipag-usap sa Diyos, meron tayong sasabihin at hayaan din natin ang Diyos na may sasabihin sa atin, tumatahimik din po tayo, no? Okay? And of course, ang pagkalinga natin, pagtulong natin sa mga kapuspalad, sa mga mahihirap. Meron tayong tungkulin dyan. Ha? Sabi nga ni St. Paul sa atin, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa kanyang sarili lamang, dahil tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. At tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang makapiling niya. With of course, special prayers, no, para sa ating mga kapatid na may sakit, may karamdaman. Marami nga hindi na makapagsimba dahil sa sakit karamdaman, kaya ang ating pong misa sa online, Facebook, no, sa X, no, sa dating ang tawag noon, sa Twitter, and then sa Instagram. Meron ba sa Instagram na misa? Okay, ang alam ko ay sa Facebook lang, ano? Tapos sa X or Twitter, pwede po din po doon. And iba pang mga platforms natin ng social media upang iparating sa ating mga kapatid na may sakit at karamdaman ang banal na misa at ang mga pagtuturo din ng ating simbahan. At special mention, no, prayer for Dr. Clare Adalim, ang ating pong President ng St. Clare of Caloocan, College of Caloocan. So, once again, sisters and brothers, okay, so may ruang inspirasyon sa atin si St. Clare, sa prayers and taking care of the poor. Ang ating pagkalinga, pagtulong sa mga mahirap. Kasama na dito ang mga may sakit, may karamdaman. God bless you all. Sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na ating dapat sundin at paglingkuran, sapagkat Siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sandaigdigan. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahahalagahang katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao, naway makabahagi ng tama sa mga material at espiritual na bagay ng daigdig, at ang mga organisasyong sibiko at estado, naway makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mamamayan, naway magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga may sakit at mga nagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa kaharian ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng awa, dapat na gamitin
ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamagitan ng aming bukas loob na pagsuporta, naway maging instrumento kami ng pagtatatag ng iyong kaharian dito sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuran niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Clara. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mo si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon ay aming ibinibigay ng iyong ngayon sa amin ay binibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanal ng iyong taglay at hangad mong kamtin ang lahat. Ito ang pinanggalingan namin ngayong ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ang tinapay, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay ng kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alhain mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo panginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, mamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad ng
magkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, kapayapaan, peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, sisters and brothers, naririto ang ating Panginoong Jesucristo sa amnyo ng alak at tinapay. Si Kristo ang kordero ng Diyos, nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, mapakinabangan nawa nami, makapakinabang nawa kami sa idinudulot na bunga ng aming paghahain, upang katulad ng huwara naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay, ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na. Humayo kayo at isabuhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,